na nakaka-touch ng puso. Isang maganda at makabulang araw, Pilipinas. Ito po ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang iyong kasama at kakabalikat sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon at tunay na serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady. Napapakinggan tayo sa DWBL 1242 AM band ang himpilan ng serbisyo publiko at napapanood sa Facebook at sa YouTube channel. Kaya sa manpanig ng Pilipinas o mundo kayo naroroon, abutinig, tulong at impormasyon. Ngayon ay August 19, 2025, araw ng Martes. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap ng 8:30 ng umaga. Welcome po at sa ang ngayong umaga, ang tatalakayin natin ay tungkol po sa PhilHealth. Nakita po ninyo suot ko ngayong umaga na payakap dito sa PhilHealth. Ngayon po talagang ang araw na ito, pag-usapan natin ang dalawang pinag-uusapang programa ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation na tunay na makakatulong sa bawat pamilyang Pilipino. Una narito ang Yaman ng Kalusugan Program para malayo sa sakit o ang yakap na naglalayon gabayan at protektahan tayo laban sa sabasakit bago pa man ito lumala. Kumbaga sabi nga ng PhilHealth, yakapin natin ang ating mga kababayan na kailangan nila ng preventive para masiguro natin na hindi na lumala ang kanilang sakit o kaya naman maagapan. Kasi minsan, dahil nga sa ayaw nilang magpatingin sa doktor, dahil nga sa may kailangan bayaran na Dr. Steve, ngayon dahil po sa dating i-consulta, kung magpapakonsulta po kayo, ito po ay libre. Ngayon, ipinalit na nila sa yakap. Ikalawa, ito ang pinaka-inaabangan, ang gamot package o ang guaranteed and accessible medication for outpatient treatment na nakatuon sa pagbibigay ng abot-kayang gamot para sa mga outpatient treatment ng ating mga kababayan. Itong gamot na to ay sa lahat po ng naibibigay ng PhilHealth, lalo na sa preventive, maraming matutuwa po sa ginawa po ng PhilHealth. Yun na, hindi na nyo pwedeng sabihin na wala kami pang bayad sa doktor, wala kami pang bilhin ng gamot. Ito na ang abangan po ninyo. Mahalagang maunawaan natin ang mga programang ito dahil kalusugan ng isa sa pinakamalagang yaman na dapat nating ingatan. Kaya asabahan mo po ninyo ako sa isang makabulan at masinsinang talakayan upang mas lalo natin maunawaan kung makikinabang ang bawat Pilipino mula sa mga benepisyo ng ng PhilHealth. Kaya itong umaga talagang tayo po ay mapalad dahil po ay makakasama po natin si Sir Raymond Acoba. Ito sabi ko nga, marami nga nagtatanong sa akin, Doktora, pwede po ba ninyo pag-usapan itong yakap na dating konsulta? Para sa akin po, kung hindi pa po kayo nagpa-register sa mga yakap facility, kinakailangan po magpa-ano na po kayo, magpa-register na po kayo para mas lalo nating mahimay ang PhilHealth Yakap Program at ang gamot package. Makakasama na natin ngayon si Mr. Raymond Edwin Acoba, Head ng PhilHealth NCR Public Affairs Unit. Magandang umaga, Sir Raymond. Yes, magandang umaga, Doc Hilda, at magandang umaga rin po sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong araw na to.
dito sa programang Agarang Serbisyo ni Lady Hilda Ong po. Yan po, at nakita po ninyo, ako po ay nakayakap. Salamat, Doc Hilda, sa pagtulong po sa PhilHealth, no, para po ipaalam sa lahat po ng ating mga kababayan ang mga bagong programa at mas pinalawig pong programa po ng PhilHealth pagdating po sa promotive preventive measures po. Ano ang pinaka-innovative o may ibang aspekto ng PhilHealth Yakap kumpara sa mga naunang health promotion program ng pamahalaan, particular ng PhilHealth? Opo. Sa ilalim po ng batas, the Universal Healthcare Law, one of the provisions there stated that every Filipino shall be granted immediate eligibility to promotive, preventive, curative. And ang PhilHealth kasi kilala lang po siya doon sa curative. Kung kailan lang po na confine for at least 24 hours sa isang accredited hospital, saka lang po naalala ng mga tao ang PhilHealth, no? O yung benepisyo nila sa PhilHealth. Para sa inyong kaalaman, dahil meron na tayong promotive and preventive measures, kahit hindi po kayo nagkasakit at kahit hindi kayo ng ospital, makaka-avail na rin kayo ng inyong PhilHealth benefits through the PhilHealth Yakap, Yamang ng Kalusugan Program. At sinasabi din ng batas that PhilHealth shall implement comprehensive outpatient benefit packages, including outpatient drug benefit. Yes po, sir. So, balik muna tayo dito, Doc. Para sa kaalaman po natin, that nag-umpisa po tayo sa PhilHealth Konsulta. Ito yung konsultasyong sulit at tama. So we have started that noong 2020. Subalit, sa pag-aaral po, unang-una nakita na kulang pa po sa information awareness yung ating mga kababayan. Pangalawa, hindi natin mapatupad ng maayos ang PhilHealth Konsulta kasi hindi natin madikit, no, yung gap between promotive, preventive, and yung preventive going to curative. Kasi isang layunin din ng ating mga PhilHealth Konsulta Clinic is to refer, no, sa mga secondary and tertiary hospitals yung ating mga konsulta package provider. Now, with the enhancement ng mga packages natin dito sa ating comprehensive outpatient benefit packages, tinawag na siya ngayon na PhilHealth Yakap. So, anong mangyayari nito pag tinawag siyang PhilHealth Yakap? Okay? So, dito sa PhilHealth Yakap, yung Yaman sa Kalusugan Program, unang-una, kasama na nga po dito yung mga health and screening assessment. Kasama po rito yung medical consultation. Kasama dito yung referral to secondary or tertiary hospitals. Ang importante rito, Dr. Hilda, na dapat lahat ng Filipinos na rehistrado na bilang isang PhilHealth member at meron na silang PhilHealth ID number ay dapat makasama dito sa PhilHealth Yakap. Kasi gusto natin that the Yakap facility or the Yakap Clinic will be the gateway of the healthcare delivery system of our country. So, halimbawa, kahit malusog sila, kailangan makuha yung health profile ng ating mga members. Kasi doon pa lang, ma-assess na natin sila kung ano po yung mga prevalence of metabolic syndrome na tinatawag po natin. So ano po yung sinasabi ko po? Kasi alam niyo po, Doc Hilda, pati ako guilty na rin dito, no? Yung lifestyle habits natin, tsaka yung eating habits natin, malaki pong impluwensya yan. Yan po yung mga risk factors po, no? Na dahil sa lifestyle habits natin, kaya po most likely meron tayong mga conditions na tulad na pre-diabetic, hypertension, COPD, or acute gastroenteritis. So meron tayong tinatawag na mga yung higher the prevalence of the metabolic syndrome, the more likely na sila yung makikinabang ng ating PhilHealth Yakap. Okay?
So tandaan din natin, Dr. Hilda, that our program, yung PhilHealth Yakap, this is a risk-based program. Nakadepende po kay Yakap Doctor kung kailangan ng further diagnostic and laboratory test yung isang Yakap beneficiary. Kasi covered din dito sa Yakap yung mga diagnostic and laboratory tests such as CBC or incomplete blood count, HbA1c test, covered natin yan. Covered din natin ang lipid profile and ECG, that is also covered. Fasting blood sugar, that is also covered. Okay? Urinalysis, fecalysis. So marami pa ho, no, na mga coverage natin dito. At kasama po ito, no, sa Yakap program, ang ibig sabihin na wala pong babayaran ang ating mga Yakap beneficiaries kung sila ay magkakaroon ng laboratory test. Subalit, as I've said, risk-based program po ito, if necessary and as needed and as recommended po ito ni doktor, ng Yakap Doctor. Hindi ito parang annual physical exam na shotgun. Lahat po ay kailangan yung makuha. Lahat ng test ay dapat makuha. No? Dito po, nakadepende kay Yakap Doctor upon assessment po ni Yakap Doctor. Okay. So let us say na kailangan po niya magpa-lab test, sabihin natin magpa-FBS siya at magpa-HbA1c test sa doc. Tapos nakita naman na normal yung resulta, well and good. Pero kung nakita naman po yung resulta ay pre-diabetic na siya, high normal na po siya at kailangan ng gamot, sagot din po yan ng ating programang Yakap program. Pero bago ang lahat, ang kagandahan din dito sa Yakap, Doc Hilda, na isama na natin dito yung cancer screening test. Okay? So ano yung mga cancer screening test po natin? Marami po, no? So yung mga cancer screening test po natin, covered natin yung breast ultrasound, covered natin mammogram, low dose lung CT scan para sa lung cancer, para naman sa colon rectum, covered natin yung fecal occult blood test, covered din natin yung colonoscopy. Para sa liver cancer, meron tayong alpha-fetoprotein test and liver ultrasound. Ang kagandahan nito, Doc Hilda, meron tayong mga partners na mga hospital-based cancer screening facility. Such as kung saan natin nilaunch, no, yung cancer screening nung nakaraang August 8 sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. And meron tayong pakete rito, may package rate po. Kung mammogram po, covered natin is up to 2,610. Kung breast ultrasound, umaabot up to 1,350. Low dose chest CT scan, umaabot to 7,220. Alpha-fetoprotein at 1,230. Liver ultrasound at 960. And colonoscopy at 23,640. So yun po yung mga cancer screening test natin, Doc Hilda, na covered po natin dito sa programang PhilHealth Yakap. Okay? Tapos, limbawa may question muna po ako, Sir Raymond. Yes. Ito po ba ay para sa mga indigent member natin? O kasi sabi nila, ito ay para sa mga empleyado. Ito po ba ay open po sa lahat o meron tinitingnan na kategorya? Okay, that's a good question po, Doc Hilda. I'm happy to announce that yung programang PhilHealth Yakap ay para sa lahat po ng Filipinos. Wala tayong pinipili. So all Filipinos po ay kasama dito, whether you are employed, unemployed, whether you're elderly or bata, or a member or a dependent, regardless, as long as you are a Filipino, dapat kasama kayo dito sa PhilHealth Yakap. Kaya napaka-importante, Doc Hilda, na alam ng ating mga kababayan yung kanilang PhilHealth ID number. And maliban doon, dapat madeklara nila yung kanilang mga qualified dependent para po mabigyan din ng sarili nilang PhilHealth ID number ang kanilang mga qualified dependents kasi kasama din po sila dito sa PhilHealth Yakap. And then kung sakali naman,
yung Yaka facility natin, kasi nabanggit natin, di ba, meron na tayong cancer screening. Kung sabihin natin yung facility ay hindi sila gumagawa ng colonoscopy, paano na mga nagpa-register sa kanila? Okay. Pwede pong kumuha, no? Kasi para yung isang miyembro or yakap beneficiary ay makaka-avail ng cancer screening test, dapat dumaan muna siya sa yakap clinic. Okay? Tapos si yakap doctor, dun sa clinic na yon, siya po ang gagawa ng request form para po magkaroon ng cancer screening at i-endorse siya sa pinakamalapit na cancer screening test facility na accredited po ng PhilHealth. Opo. And of course, hindi matatapos doon. Siyempre, pag makuha yung resulta, kung normal naman po yung resulta, i-refer back yan sa Yakap Clinic kung saan po nanggaling yung request, no? Pero kung halimbawa naman na kailangan na magpagamot at positive po na malignant, no? I-refer din naman siya doon sa secondary or tertiary hospital na may kakayahan na gamutin siya under the Z-benefit packages po ng PhilHealth. Pero dapat po ba, meron ba silang MOU? Merong letter of undertaking. Yung ating letter of undertaking. Opo, yung ating mga cancer screening test facilities po. And ang kagandahan naman po dito, when it comes to the claims po, no, yung package rate, kasi binabayaran natin cancer screening test, hindi po nila sisingilin si Yakap Clinic. Ang sisingilin po nila is PhilHealth directly po. So, sino ang maniningil? Yung facility o yung LOU niya? Yung yung cancer screening test facility po. Siya po ang maniningil. Opo, yung cancer screening test facility. Siya po ang magki-claim ng mga test na ginawa niya for cancer screening. Paano naman po sakali naman ng mga pasyente ay nakapag-register na sila doon sa isang facility and then nakita nila, wow, meron na palang ganito ang facility na mas kompleto. Pero need pa nila maghintay hanggang before end of the year bago sila lumipat sa iba. Okay. So, Doc Hilda, we are referring here to the transfer rules, no? Halimbawa, kasi nagpa-register na siya kay Yakap Clinic A, pero gusto pala niya kay Yakap Clinic B kasi mas maganda si Yakap Clinic B. I-check muna natin kung siya ay nakapag first patient encounter. When I say first patient encounter, this is the initial contact between the Yakap beneficiary and the Yakap Clinic para makuha yung health profile niya. Pag siya ay nakaroon na po ng first patient encounter, kailangan pong maghintay si Yakap beneficiary ng last quarter of the applicable year. So October, November, December, bago siya makakalipat sa Yakap Clinic B. Okay? Pero halimbawa, nagpa-register siya kay Yakap Clinic A at walang first patient encounter na nangyari during the year, anytime pwede siyang lumipat kay Yakap Clinic B. So ang crucial po dito, yung first patient encounter po. So may nagtatanong dito, Sir Raymond, ano ibig sabihin ng FPE o ng first patient encounter? Okay. The first patient encounter, ang definition yan is the initial contact of the Yakap beneficiary with the Yakap doctor, kung saan na clinic ang pinili niya. So dito po, ginagawa yung medical history taking, kinikilala po si member, health screening assessment, kinukuha po yung body measurements o yung body mass, kinukuha na rin po ang health profile po, no, ng ating mga Yakap beneficiaries. So pag halimbawang nagpa-FPE na siya, in other words, nagpa-consult na rin po siya or medical consultation po. So kapag nag-register lang sila, pero hindi pa sila tinitingnan ng Yakap doctor, hindi pa sila tinitimbang, o hindi pa sila in-interview, o may makita, o kailangan
mag-jet na ka o ano man, baka kailangan mo magpa-laboratory test o ano kayo na kailangan. Pag lahat yan wala pa, pwede pa siya mag-transfer sa ibang facility na nakita niya na, ay, mas malapit pala ito sa amin. Tama, Doc. Opo. So yun po yung crucial doon, yung initial contact of the YAKAP beneficiary and the YAKAP cleaning. Kasi yung pagpaparegister, hindi mo pa kailangan naman pumunta sa isang YAKAP facility kung magpaparegister. Pero pag pumunta ka na, personally and physically po, sa isang YAKAP clinic, that is na-interview ka, that is considered as first patient encounter na po. At naalala ko noon, yung during every time na may mga press conference, yung siguro how many years ago, ako yung unang-una na laging, ako baka sabi ko, bakit si PhilHealth lagi na lang nakafocus na lang kumbaga sa sakit. Ako sabi ko, mostly sa mga, di ba, mostly sa mga indigent. Paano naman kami mga member na kumbaga religiously kami naghuhulog. Tapos, bakit wala kaming, walang benepisyo kami? Bakit wala pang check-up? Check-up pa nga sabi ko noon. Opo. And then, nung lumabas na itong konsulta, sabi ko, ito na yun dati kong tagal ko na, ilang beses ko na kinukulit. Bakit wala yun? Pa-check up muna. Para at least alam namin na, baka dito namin na let's say kailan katulad magpa-blood test, na walang bayad kasi nandyan na. Tapos ito ngayon, nandito na. So sa mga nakikinig at sa mga nanonood, wala nang excuse yan na kasi libre ng consultation, libre na ang laboratory test. At maraming pakete na meron, kaya nandito ngayon si Sir Raymond, na meron pa siyang isa pang magandang balita aside from sa mga laboratory test, konsultasyon, ano pa ang bago? Okay. Tama yun, Doc Hilda. Ang bago po dito ngayon, yung PhilHealth Gamot which was launched noong August 14 sa Vertis North po. Kasama po tayo dyan. So what happened here? Opo. Kasi syempre, pag nagpapa-lab test po tayo, may resulta. Kung normal naman po yung resulta, maayos po, well and good. Subalit kung nakita natin na kailangan uminom ng gamot for maintenance, for chronic illness or for acute illness, meron din tayong kasama na PhilHealth Gamot. Okay? Ano ibig sabihin ng gamot? Ang pagkakaintindi natin, medicines, pero meron pong acronym po yung gamot, Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. So, yung dating 21 medicines natin sa ilalim po ng konsulta program, ngayon pinaabot na up to 75 medicines covered na po under PhilHealth YAKAP, Yaman sa Kalusugan program. So, ano-ano ang mga gamot na covered po dito? Meron tayong mga gamot tulad ng anti-infectious, tulad ng amoxicillin po. Covered din po natin dito yung cloxacillin, okay? Marami po meron din po dito na covered din po natin yung amoxiclav, okay? Covered din po natin medicines tulad ng anti-dyslipidemia. So covered yung rosuvastatin, simvastatin, antithrombotics tulad ng aspirin, supportive and other therapy tulad ng zinc, kasama po yan, naproxen, mefenamic acid, kasama po yan, anti-asthma and COPD, covered natin yan, tulad ng Montelukast, covered din natin anti-hypertensive, anti-diabetic, okay, tulad ng metformin, ang gliclazide, and nervous system. So meron po tayong 75 medicines po covered natin dito sa PhilHealth Gamot. Pero it will not end there, ano? Doc Hilda. Kasi unang-una, kasama po ito sa programang PhilHealth YAKAP. And depende rin again ito kay doctor, yung YAKAP doctor, kung siya ay magpre-prescribe ng mga PhilHealth Gamot. Okay? Pag yung gamot, yung PhilHealth Gamot ay nag-prescribe po
ng isang yakap doctor, pwede ka na ngayon pumunta sa ating mga partner PhilHealth Gamot Facility para mag-dispense ng mga gamot. Okay? Kasi meron pong allowance yung bawat Filipino o yung bawat yakap beneficiary na nagkakahalagang worth 20,000 pesos na medicines na pwede pong ma-exhaust o magamit ng isang yakap beneficiary. So ganito po yan. Alam niyo po yung debit card. So sabihin niyo yung debit card niyo, may laman po yan na 20,000. Tapos every time na nagpe-prescribe ng gamot si yakap doctor at pumunta kayo sa mga partner gamot facility natin, imi-menos dun sa 20,000 yung mga PhilHealth gamot. Okay? So ang importante rito, 75 medicines yun, di ba, Doc Hilda? So those medicines dapat under siya or covered ng PhilHealth gamot. Outside that PhilHealth gamot, halimbawang hindi pa siya kasama sa PhilHealth gamot, hindi siya covered ng PhilHealth yakap. Okay? And halimbawa naman, paracetamol, that is covered ng PhilHealth yakap. Pero gusto ni yakap beneficiary ay branded. So kung branded po siya, hindi rin siya covered. Mangyayari niyan, out of pocket din. Dapat generic po siya and those medicines should be under or covered under PhilHealth gamot po. So, ibig sabihin, pero paano naman, Sir Raymond, kung meron na siyang dating, kung meron na siyang dating maintenance medicine, kung ang maintenance medicine niya ay nakakasama doon sa 75 medicine na kasama doon sa yakap. So, pwede niya ipakita doon sa yakap doctors na itong aking maintenance, si yakap doctors naman ba ang magpe-prescribe para makakuha naman siya ng gamot kung saan accredited pharmacy? Yes, tama po kayo, Doc Hilda. Yung bawat programa po ng PhilHealth tulad ng cancer screening test and PhilHealth gamot, kailangan po dumaan kayo sa yakap clinic and dapat ang magbibigay ng request form kung cancer screening is the yakap doctor, kung kung sa gamot naman, yung prescription slip, dapat naman po manggagaling yan kay yakap doctor. So may kasabihan nga, Doc, kung gusto mo maka-avail ng cancer screening test, magpayakap ka muna. Kung gusto mo maka-avail ng PhilHealth gamot, magpayakap din muna tayo. Ganun po. Sir Raymond, meron kang tagahanga, Sabi niya, good AM, Doc Hilda. At sa iyong magaling na research speaker na ka-look-alike ni Bobby Andrew daw, si Sir Delio Aceron. Good morning, RBP Delio. Thank you for listening. Yes po, nanonood po sa atin na si ang RBP Region 10 natin na si Sir Delio Aceron II. Yes. Yan po. At naman, saan naman maaaring makuha ng miyembro ang kanilang gamot? Direkta ba sa ospital, sa accredited pharmacies, o saan na health center? O kailangan ba kung saan siya nagpa-register na facility, doon lang ba siya pwede kumuha ng kanyang gamot o magpatingin doon sa doktor? Okay. Unang-una gusto pong linawin that PhilHealth gamot will take effect on August 21, 2025. Yes. So today is August 19, 2 araw pa po bago maging effective. Pangalawa, meron na tayong mga partner drugstores such as Medical Depot, Generica, Pharmacy. Opo. And meron din po ngayon, may letter of intent na rin po yung other hospital-based na pharmacy po para sumali dito sa PhilHealth gamot. Sa susunod natin na session natin, Doc Hilda, probably we could announce po yung mga additional na mga partner pharmacy or drugstore po natin dito sa PhilHealth gamot po. So, kapag ka sila ay pharmacy o distributor na pwede naman sila magbigay sa mga pasyente, paano daw sila mag-apply sa PhilHealth? Okay. So unang-una, sino-sino ang pwede mag-apply dito? Pwede po mag-apply yung mga retail drugstores or pharmacies. Pwede rin yung hospital pharmacies, primary care facilities na merong drug dispensing capacity,
And kung familiar po kayo, yung sa Formula 1 Plus Butikan ng Bayan, outlets po ng Department of Health, kasama rin yan. And other healthcare facilities. As long as meron silang FDA and DOH license to operate as a drug dispensing facility po. And then, sino ang magbabayad sa kanila? Si PhilHealth na kasi sila naman magpapa-accredit sa PhilHealth. Yes, tama po kayo. Meron tayong PhilHealth Gamot app. Okay, so high-tech na po tayo. And ang may hawak po ng app na yon, unang-una, of course, the Yakap Clinic. Meron din po yung pharmacy and yung pharmacy manager. So sila po yung merong mga account, no? Yung physician ng Yakap, yung gamot pharmacist and yung pharmacy manager. And dyan po natin makikita, no, yung gamot availment slip, and makikita rin po kung magkano yung naibawas doon sa maximum na benefit allowance natin na 20,000 pesos. So it will be paid through auto credit payment scheme. So the pharmacy itself ang directly will reimburse the dispensed medicines po under PhilHealth Gamot. Aside from doon sa app na makikita nila at yung ipapakita nila doon sa pharmacy, meron pa bang ibang pamamaraan kung ang isang pasyente, sabihin natin, pasyente walang cellphone o hindi marunong gumamit ng cellphone, ang alam lang nila sumagot lang telepono. So, paano ang meron pang naisip na other way ang PhilHealth? Yes, meron pa rin po tayo yung gamot prescription slip na yun po yung papakita ngayon ng isang Yakap beneficiary sa ating mga gamot dispensing facility. And ganun din po, the gamot dispensing facility, siya naman po magbibigay ng gamot availment slip po sa ating mga Yakap beneficiary as a proof naman po na nakakuha siya ng medicine po. So, ibig sabihin, Sir Raymond, kung ang facility ay hindi sila dispensing o hindi sila nagbibigay ng gamot, pwede sila mag-prescribe ng gamot and then yung prescription nila, doon nila dadalhin kung saan meron pwede sila, kumbaga pharmacy dispensing sila ng Yakap. Okay. So, linawin natin, Doc Hilda, unang-una dapat accredited PhilHealth Gamot Dispensing Facility. Yes. Yung isang PhilHealth Gamot. So, kung given na siya ay isang PhilHealth Gamot Dispensing Facility, ngayon, meron sila pong kanya-kanyang gamot app. The Yakap Physician, the Yakap, the Gamot Pharmacist, and the Gamot Pharmacy Manager, meron silang gamot app. Kahit sa cellphone lang po, magagamit po nila yung gamot app. So, hindi po kailangan si Yakap beneficiary ay merong gamot app kasi hindi naman po ma-accredit yung isang drugstore sa PhilHealth Gamot kung wala po siyang access sa PhilHealth Gamot app po. Ang 20,000 na gamot na pwede ma-avail, ito ay sa loob lamang sa isang taon. Tama po, Doc Hilda. Yan po yung parang allowance for each Yakap beneficiary for 1 year. Okay? Pero hindi po ibig sabihin naman yan na uubusin yan, no? Kasi that will again depend upon the assessment and prescription po ni Yakap doctor. Opo. Ang tanong, ang Yakap sa gamot na to, ang mag-asawa, pwede sila mag-register ng separate. So, kunwari ang husband, meron siyang kailangan ng gamot, doon lang sa quota niya makukuha. And then sa wife, gano'n din, na meron silang tigti 20,000. Tama po, Doc Hilda, at hindi siya transferable po. Paano naman kung meron silang mga anak na minor pa? Yes, entitled din po siya dun sa PhilHealth Gamot po, yung kanya lang mga qualified na dependents po. So, mag-register sila as separate o mag-share sila doon sa parents niya? Mag-register din po yung mga qualified dependents separately. Kaya, Doc Hilda, napaka-importante na bilang mga magulang na i-declare po nila yung kanilang mga qualified dependents kasi para makakuha sila ng PhilHealth ID number. Pag hindi nyo kasi dineclare ang inyong mga qualified dependents, hindi sila makakakuha ng PhilHealth ID number.
At para makasali sa Yakap program, ang unang hinihingi is the PhilHealth ID number po. Wow, ang galing nito. Di ba? Ito nga Yakap gamot na to, na 20,000 na magagamit sa loob ng isang taon, kumbaga sa bawat miyembro. So, hiwa-hiwalay. And then, pati sa dependent nila, kailangan pa rin nila ipa-register din. So, ganun talaga ang PhilHealth na talaga masasabi natin na dito talaga tayo sa preventive and then tapos sa mga hindi lang preventive at pagka yung may nararamdaman na hindi na nila masasabi na wala silang pangbili ng gamot. Pero ang PhilHealth, linawin natin sa Raymond, walang perang involved to. Walang ibibigay ng pera sa PhilHealth. Opo. Bale, ano po talaga to lahat? Through system na po, no? And ang maniningil po or yung magki-claim po, halimbawa sa PhilHealth Capitation Fund, the Yakap Clinic. Okay? Tapos kung doon naman sa case rate sa cancer screening test, the cancer screening test facility. Dito naman sa PhilHealth Gamot, ang magki-claim naman po is the partner pharmacy po natin ng PhilHealth Gamot. Ano masasabi mo, Sir Raymond? Di ba, prevention is better than cure, kaya nakaka-excite etong PhilHealth Yakap. Pero madalas kasi iniisip ng ating mga kababayan, sayang ang check-up, wala naman akong sakit. Ano masasabi niyo sa ganitong klaseng ugali ng ating kababayan? Ayun po. So, parang ang kagandahan dito, no, we are changing the mentality po or ng paniniwala ng ating mga kababayan. Kasi alam naman po natin, kahit po ako, the only time na nagpapa-check up sa doktor kung kailan may sakit na, no, hindi na matiis o maluba na yung sakit. Ngayon, iwasan na natin yun. Kailangan dapat kahit malusog po tayo, dapat nagpapa-check up po tayo. Huwag kayong mag-alala sa gastusin kasi sagot na po ng PhilHealth under PhilHealth Yakap yung gastusin po when it comes to medical consultation, laboratory and diagnostic test po, and of course yung PhilHealth Gamot. Yun naman talaga, Doc, ang madalas na dahilan, lalong-lalo sa mga less fortunate natin na kababayan, ayaw pong pumunta sa doktor dahil natatakot po sa pagbabayad. Pero ngayon, under PhilHealth Yakap, huwag kayo kabahan. All you have to do is to do your part, magpa-register kayo bilang Yakap beneficiary at pumunta po kayo sa Yakap Clinic para po magpa-check up. And ang ating Yakap physician na po ang bahala po sa inyo. At kasi iba naman, takot malaman na may sakit sila, kaya ayaw magpa-check up. Opo. So dito itong Yakap Gamot, ito ay magsisimula pa sa August 21 sa Huwebes pa. Yes. So ano ang gagawin ng mga nakikinig at mga nanonood at excited na? Okay. Yung unang-unang gagawin ninyo is to know kung registered PhilHealth member kayo. Kasi kailangan alam nyo yung inyong PhilHealth ID number para makasali sa Yakap program. Ngayon, kung kayo po ay members na ng PhilHealth at alam nyo na po yung PhilHealth ID number, huwag nyong kalimutan yung inyong mga mahal sa buhay, yung inyong mga qualified dependents, i-declare nyo po sila para mabigyan din sila ng PhilHealth ID number. Now, kung meron na kayong PhilHealth ID number, meron po tayong mga Yakap clinics all over the country. Dito sa NCR, meron tayong mga Yakap clinics, both sa public and sa private sector po. Okay? So, kung pipili kayo, kasi member's choice po yan, or Yakap beneficiary's choice, kung which Yakap clinic kayo pupunta. Of course, personally ako, for practical reasons, I will choose, of course, yung maganda, yung pinaka-malapit, yung pinaka-accessible, no, na Yakap Clinic. So, nasa inyo po yan kung which Yakap Clinic yung pupuntahan ninyo. Ngayon, kung kayo ay nagpa-register na, that would be the time na pwede na po kayo magpa-check up sa isang Yakap Clinic. Yun na po yung first patient encounter. And depende po sa assessment ngayon ni Yakap Doctor kung kailangan mo ng lab test, diagnostics, or ng PhilHealth Gamot po. Pero dito ang magandang katanungan, paano naman po, sir,
kung ako ay nagkataon na sa out of town, tapos nagkasakit ako, masama ang pakiramdam ko, hindi, paano yung kung wala daw sila, malayo na daw siya doon sa kung saan daw siya nakaregistered na yakap facility. Okay. That's a different program. Doon siya papasok sa curative. Tandaan natin, pag nagkasakit at kailangan ma-ospital, curative po yan. And dito sa programa natin, sa all case rates ng PhilHealth, meron tayong inpatient benefits, may outpatient benefits. Wherever you are in the country, sa Pilipinas, as long as it is accredited hospital at kailangan kayo ma-confine o ma-hospital because nagkasakit nga kayo, nagkasakit or na-aksidente, pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth accredited hospital. Ibang benepisyo naman po ang makukuha ninyo. Yan po yung PhilHealth all-case rates. Meron tayong inpatient benefits, meron tayong outpatient benefits, meron tayong Z-benefit packages. That's a different program naman po yan. Kasi yung yakap... Pero ito, Sir Raymond, ibig na pa sabihin ito, kung kunwari yung mga over-the-counter medicine na inuubo o sinisipon o masakit ang ulo, biogesic, yung ganun ba kailangan niya? Yan. Para, yun po yung prevalence of metabolic syndrome po. Halimbawa, yung may hypertension, may diabetic, COPD, or acute gastroenteritis. Ayan po yung mga ginagamot natin dito sa PhilHealth Yakap po. So, pero nasa out of town daw sila. Pwede di ba sila pumunta doon kung meron sila makita na Yakap facility na sinasabi na kailangan niya ng paracetamol? Hindi po. Kailangan doon sa Yakap Clinic kung saan siya, yung napili niya. Kasi tandaan natin, preventive po yung Yakap program. Pero kung kailangan niya ma-hospital kasi talagang nagkasakit na siya, portable naman po. Yung PhilHealth accredited hospitals naman po. Curative naman po yan. Opo. So ano ang pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ng bawat miyembro para tunay nila mapakinabangan ang PhilHealth Yakap at gamot package? Magpa-register sila bilang Yakap beneficiary at syempre magpa-Yakap po, magpa-check up po sila and makinig po sa programa po ni Doc Hilda lagi sa Agarang Serbisyo para mapaalam namin sa inyo yung mga bagong benepisyo po ng PhilHealth. Yes po, laging po updated po ang ating programa dito po sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Dahil po, lagi po ako ini-inform ni Sir Raymond. At syempre, gusto ko, siya mismo ang magsasabi para tamang impormasyon galing po Sir Raymond. Tayo lang po ay tamang serbisyo para sa ating mga followers na mga talaga maraming nag-aabang po talaga sa ating programa. Yes. Tama po yan, Doc Hilda. And malaking tulong din po at maraming salamat po sa inyong programa kasi natutulungan mo talaga ang PhilHealth para ipaalam. Medyo kulang po pa kami sa information, awareness po when it comes to the new programs of PhilHealth. Good news po ito. Walang dagdag na premium contribution. Dagdag benepisyo po ito ang ating PhilHealth Yakap. At ako po ay, alam mo Sir Raymond, ako po ay natutuwa. Parang sabi nila, Doktora, parang ikaw ay taga-PhilHealth na. Kasi maraming talaga nag-invite sa akin, Doktora, pwede ka ba mag-talk sa amin para i-discuss mo ano po ba itong, ito dati kasi konsulta, ano ba itong Yakap? At para maingganyo ko ang kanilang lahat ng empleyado na magpa-register. Actually, marami ng company na nag-invite sa akin na mag-talk and then ang mga invitation galing po sa mga HR nila na sabi lang, ma'am, punta po kayo dito, pwede po ba kayo mag-talk and then sabay magpaparegister po ang buong company, yung lahat ng empleyado ng kumpanya nila. Iba-ibang area talaga, meron akong Bulacan, meron akong Valenzuela, meron iba-ibang lugar po talaga, Sir Raymond. Yes, tama yun, Doc Hilda, kaya paalam nyo lang po rin sa amin. At ready rin naman po yung ating mga PhilHealth marketing officers po para po magpaliwanag sa ating mga members ang patungkol sa mga Yakap program and sa PhilHealth gamot.
Kaya po sa mga nakikinig o na nais po ninyo na pumunta po ako diyan sa inyo, syempre kasama ko po syempre taga PhilHealth para para doon na mismo doon sa factory ninyo o doon sa tanggapan po ninyo o doon sa buong building ninyo na magpapa-register para maging yakap members po kayo. Mag-message lang po kayo, mag-comment lang po kayo at ako po ang magko-coordinate sa PhilHealth. Sir Raymond, ano po ba ang iyong advice sa ating mga listeners at syempre po sa mga nanonood sa ating ngayon dito sa YouTube channel, Facebook, and then sa iba-iba pang social media na magpa-register na sa mga hindi pa nagpapa-register? Yes, opo. Huwag natin hintayin kung kailan lang po tayo nagkasakit or na kailangan ng ospital para po gumamit ng PhilHealth. Nandito na po yung Yaman sa Kalusugan Program or PhilHealth Yakap. Magpa-register na po tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay, mga dependents, at pumili na kayo ng inyong preferred na Yakap clinic para po magpa-check up na po kayo. And if you want to learn more patungkol po sa mga Yakap accredited clinics natin or facilities, pwede nyo pong makita yan sa ating PhilHealth website sa www.philhealth.gov.ph. Or pwede rin kayo tumawag sa ating PhilHealth hotlines sa 8662-2588. And tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo pong maka-avail ng mga outpatient na diagnostic and laboratory test, magpayakap po kayo. Kung gusto nyo maka-avail ng PhilHealth gamot, kailangan din magpayakap po kayo. So with that, maraming salamat po, Doc Hilda, sa inyong programang Health and Travel, Serbisyo Publiko. And sa lahat po ng mga nakikinig, nandito na po ang PhilHealth. Kami na po yung lumalapit sa inyo para sa inyo po ang mga health programs po sa ilalim po ng Universal Healthcare Law. Maraming salamat po at magandang umaga muli. Maraming salamat po. Ang kasama po natin ay si Mr. Raymond Acoba mula po sa PhilHealth NCR North. Siya po ang ating guest resource person na talagang alam niya yan. Kahit nakapikit, alam niya lahat ng tatanong ko, masasagot niya talaga. Kaya sa ating naging talakayan na ngayong araw, malinaw na ipinapakita ng PhilHealth ang kanilang mas pinatibay na pangako na ang kalusugan ng bawat Filipino ay tunay na yaman na dapat pangalagaan. Sa pamamagitan ng Yakap Program, binibigyan tayo ng pakakataon maiwasan ang sakit bago pa man ito lumala. Sapagkat ang maagang pag-iingat ay mas mabisa at mas magaan sa bulsa kaysa gamutan. At sa gamot package, binabawasan ng PhilHealth ang bigat ng gastusin para sa mga gamot na kailangan sa araw-araw, lalo na sa mga may maintenance at malalang kondisyon. Ngunit tandaan natin ang tagumpay ng mga programang ito ay hindi lamang nakasalalay sa PhilHealth o sa pamahalaan. Kailangan din ng ating pakikiisa, ang pagiging aktibong miyembro, ang pag-alam sa ating mga benepisyo at higit sa lahat ang pagpapananatili ng malusog na pamumuhay. Palagi natin tandaan na ang kalusugan ay hindi dapat maging pribilehiyo ng iilan kundi karapatan ng lahat ng Filipino. Kaya yakapin natin ang mga inisyatibong ito at samang-sama tayo maglakad patungo sa isang malusog, mas produktibo at mas makulay na buhay sa bawat Filipino. Kaya yakapin na, kaya nga yakap ang tawag ng PhilHealth para sa ating mga kababayan na all Filipinos ay talagang miyembro po ng PhilHealth. Kaya huwag niyo sasabihin, Doktora, wala akong pera panghulog po. Huwag po kayo mag-alala. Kayo po ay, lahat po kayo ay miyembro ng PhilHealth. Pag kayo po ay nagpa-register po sa mga yakap facility, hindi po sila magtatanong na, oy, may kulang ka ba sa hulog? Naguhulog ka ba sa PhilHealth? Walang ganong klaseng tanong. Pumunta lang po kayo sa mga accredited na yakap facility at ibigay lamang po ninyo ang yung PhilHealth, yung ano na pangalan mo sa PhilHealth, ano PhilHealth ID number. Kung sabihin mo, ma'am, hindi ko po alam ang aking PhilHealth ID number, wala din po problema. Dahil nandun po ang taga PhilHealth
sila po ang mag-i-input sa system hanggang bibigyan po kayo ng ID. And then kapag nabigyan po na kayong ID, syempre meron na kayong ID number, yun lang ang kinakailangan. So kapag kayo naka-register na, meron first patient encounter, pagka may first patient encounter at nakita nung Yakap doctors na need ninyo magpa-laboratory o need ninyo ng gamot, so yung prescription na ibibigay ng Yakap doctor, pwede po kayong kumuha ng gamot doon sa accredited na Yakap pharmacy, yung mga outlet, yung mga accredited. Pero ito po ay sa August 21st pa mag-uumpisa. Saka abangan po ninyo dahil ang programang Health and Travel Servicio Publico, lagi po tayo, updated po tayo kung ano ang magandang benepisyo na magbumula sa PhilHealth. Paano yung mga ni-register sa municipal health and na walang lab at pharmacy? Pwede, ito natanong ko to kanina. Kapag ang municipal health wala silang lab o wala silang pharmacy, pwede po sila gumawa sila ng letter of understanding. Yung po kanina na itanong ko na yan. Tatawagan kita, Sir James. At kung ano po ang magiging kasagutan po nito. Yun po, ito po ay pwede na po. Kasi naitanong ko na yan, kapag ang LG, ang municipal health, walang lab at pharmacy, pwede po kayo makipag sa kanila. Gumawa po kayo ng letter of understanding. I-guide po kita. So katulad po may nagtatanong po sa akin ano po mga dapat gawin. Ito po sila ay accredited laboratory. Wala silang pharmacy. Pwede naman po sila makipag letter of understanding. O pwede naman po sila mag-apply as long as meron po kayong licensed pharmacist. Na ito po ay tapos kung kayo ay approved ng FDA na maging dispensing pharmacy, ibig sabihin pwede po kayo mag-dispense ng gamot. O pwede po kayo tie up sa mga sa mga pharmacy. Ayan po ang ating mga topic na pag-usapan ngayon dahil mukhang hindi po tayo makakapag-commercial break. So, ayan po ang mga topic na ito po ang PhilHealth Consulta na naging Yakap na. And then itong sa gamot, inuulit ko po, mag-uumpisa po sa Thursday, August 21st. And then abangan po ninyo sa YouTube channel ko po. Dahil i-guide po kayo step by step. And then siguro isi-share ko rin po dito sa ating programa para sa manonood po dito para malaman po ninyo paano po magamit itong Yakap. Through dito po sa iyong cellphone. Dito lang sa cellphone, dito lang nyo kumbaga dito kayo mag-download and pag punta po ninyo sa pharmacy, meron po ipapakita lang po ninyo yung cellphone at makikita po ninyo yung balanse. Let's say meron kang 20,000 sa loob ng isang taon. So yung 20,000, ano mga gamot na nakuha mo, babawasan yan, makikita po ninyo dito. Pero mga gamot meron sa gamot Yakap, dito sa Yakap gamot, meron po talaga 72 na dapat doon sa listahan ng PhilHealth. At nabanggit po kanina ni Sir Raymond, ito po ay mga generic medicine, hindi po branded. Kasi pag branded yung 20,000 mo, ubos agad yan. Hindi mo magagamit lahat. So sa maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa ating talakayan today. At maraming salamat sa pakikinig at sa pagtutok. Hanggang sa muli, manatiling malusog, ligtas at may pagmamalasakit sa kapwa. Dapat meron po tayong malasakit sa kapwa. Dapat meron tayong concern sa kapwa. Huwag maging plastic. Yung pagka meron kayong mga kaibigan,
yung totoong kaibigan, di ba? Sa ngalan ng ating writer-researcher na si William Maglente, ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Serbisyo Lady na iyong kasama sa paghatid ng serbisyo, kalusugan at paglalakbay dahil nga health and travel at serbisyo publiko. Kaya see you again. Bye!